Ang isang pagkakamali na nagpapakumbaba sa iyo ay mas mabuti na kaysa sa isang tagumpay na nagpapayabang sa iyo. Dahil kung iisipin mong mas magaling ka kaysa sa iba, ito ay ang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa kamangmangan. Halika't magbalik tanaw tayo sa kwento ng taong minsan ang inidolo ng kanyang mga tagahanga dahil sa taglay nitong kagalingan sa pagganap. Imahe niya ay napaka-presko at umani ng napakaraming pagkilala. Pero kayabangan niya ay dinala sa totoong buhay, ano't nakaakit din ng maraming sa kanya'y di natutuwa. Nilabanan pati ang batas sa pag-aakalang walang sino man ang makagagalaw sa kanya. Ngunit sa gitna ng pagdudusa, puso niya'y naliwanagan at isinuko ang lahat ng kanyang pagkatao sa pagyakap sa panibagong paniniwala na sa kanya'y nagbigay ng panibagong buhay at panibagong pag-asa. Ang kwento ng prinsipe ng aksyong pelikulang Pilipino. Bakit nga ba nabilanggo ang bad boy? Kasaysayan ng batang Robin Padilla. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated kapag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Ang pangalang Robin Hood Ferdinand Carreño Padilla sa totoong buhay ay mas nakilala nating lahat sa pangalang Robin Padilla. Siya ay isinilang noong ika-23 ng Nobyembre taong 1969. Iniidolo ng karamihan dahil sa kanyang imaheng bad boy ng pelikulang Pilipino kung saan karamihan sa kanyang mga karakter ay ang pagiging gangster. Dahil sa kanyang dedikasyon sa pagganap, siya ay makailang ulit na aksidente sa shooting dahil na rin sa kanyang mga mapapangahas na stunt sa kasagsagan ng pelikulang aksyon noong pumasok ang dekada 90 na talaga namang patok na patok sa mga manunood. Pero alam ba ninyo dahil sa sobrang presko ng batang Robin Padilla ay nakakarelasyon niya ang lahat ng kanyang mga nagiging leading lady noon? At ang pagiging presko ding ito ang muntikan ang naghatid sa kanya sa kapahamakan na sana'y tuluyan ang sisira sa kanyang buhay. Ang pagkakapatay sa kanyang tatay na si Roy Padilla na noon ay nagsisilbing gobernador ng Camarines Norte isang gabi bago ang 1988 elections ay nakaapekto ng husto para magrebelde ang batang si Robin Padilla. Nakahiligan niyang mag-shooting sa mga firing range bilang kanyang libangan at ang imahe ng pagiging bad boy sa mga pelikulang kanyang ginagawa ay nadala na rin niya hanggang sa totoong buhay. Minsan na siyang nakipagbakbakan kay Richard Gomez na isa ring aktor sa kasagsagan ng Star Olympics noong taong 1991 na nagkaroon pa ng round 2 sa bakuran mismo ng mga Aquino. Dahil noong mga panahong yun ay bata niya si Chris Aquino. Ito ay sa kabila ng pagtutol ng nanay nitong si dating Pangulong Cory Aquino dahil nga sa barumbadong imahe ni Robin Padilla. Halala ng taong 1992, ang magkasintahang sina Robin at Chris ay ilan lamang sa mga artistang sumusuporta at nagpapalabas sa mga entablado na nakatulong ng malaki sa pagkakapanalo ni Pangulong Fidel Ramos. Ngunit pagkatapos ng pangyayaring iyon, balik si Robin Padilla sa kanyang pagiging presko. Dakong alas 8 ng gabi ng ika-26 ng Oktubre taong 1992 pa rin, ay nakita ng mga nakasaksi ang rumaragasang Mitsubishi Pajero na minamaniho ni Robin sa kahabaan ng highway sa Angeles City sa Pampanga. Sobrang bilis at napakadelikado ng kanyang pagdadrive na yun dahil sa gabi nga na sinamahan pa ng mamasa-masang panahon na para bang merong kung sinong kaaway na reresbakan. Di nga nagtagal sa may bahagi ng Santo Cristo, ang rumaragasang sasakyan ay nag-skid sa kalsada habang ang tunog ng preno ay kapit sa gulong. Bahagyang tumagilid ang kanyang sasakyan sa gutter, ngunit ang kamalasan ay nakasabit pala si Robin ng isang balot vendor sa lugar. Umalis siya nang hindi bumababa ng sasakyan na marahil ay hindi rin napansin ang pangyayari, kaya't sa kanyang pagtakas ay naitawag ng isang saksi sa mga pulis ang insidente ng hit and run. Matapos maplakahan ang sasakyan, ay naialarma sa lahat ng patrol ang pagtakas ng sasakyang ito at nagkaroon nga na malawakang paghahanap at pagblock sa mga maaaring lusutan nito palabas sa lugar. Kung saan nga, ang isa sa mga mobile patrol ang nakaabang sa may bahagi ng Abacan Bridge ang siyang naka-intercept sa sasakyan matapos nilang iharang ang kanilang mobile nang makumpirmang positibo ang plakang nakita nila dahilan naman para mapilitang huminto ang sasakyan ni Robin Padilla. Nagulat ang mga pulis nang makita nilang si Robin Padilla ang nasa loob na nakataas na ang mga kamay habang binubuksan ang bintana. Maayos naman siyang nakipag-usap sa mga ito
Ngunit nung mga oras na yun ay nakasuot lamang si Robin ng maiksing leather na jacket, dahilan para bumukol at makita ang baril na nakasukbit sa kaliwang bahagi ng kanyang bewang, at bilang SOP ng pulis, sinubukan niyang kumpiskahin ito, ngunit hinawakan ni Robin ang kamay niya at sinabing may legal na papel iyon. Pero sumagot ang pulis na kung talagang may papel iyon ay pabayaang kumpiskahin nila ito at dalhin sa opisina at doon niya ipakita ang mga legal na dokumento. Sa mga puntong iyon ay nagsisimula na ang pag-uusyoso ng mga tao, lalo pat nandun ang kanilang idolo na action star. Tiningnan ng pulis ang magasin ng baril na nakuha at ito'y meron pang 6 na balang nakalagay. Habang patuloy ang pagtatalo ni na Robin at ng pulis ay saka naman dumating na rin sa lugar ang iba pang mobil na kasama sa mga humanting sa kanya. Sa paglapit ng kanilang opisyal kay Robin Padilla ay sinabi nitong inaaresto nila siya dahil sa kaso ng hit and run na mariin namang itinanggi ni Robin na nangyari ito sa kanya. Kaya't itinuro ng opisyal na yun ang nayuping plaka at gasgas sa gilid ng sasakyan bilang patunay na may sinabitan nga ito. Ngunit sa halip na magpaliwanag sa nangyari ay kinuha ni Robin Padilla ang atensyon ng mga taong naroroon at pilit sinasabing siya ay hinaharas at kinuha pa ng mga pulis na ito ang kanyang baril. Pero dahil nga sa maiksi ang kanyang jacket ay bumukol na rin sa kanyang likurang bulsa ang isang mahabang magasin ng Armalite rifle na nakita naman ng opisyal ng mga pulis. At dahil nga nakitaan ng magasin, hinala kaagad nila na meron pa itong mahabang dala sa loob at sa kanilang paghalughog nga ay tumambad sa kanila ang isang baby Armalite na nakalapag katabi ng driver's seat at ito ay loaded ng isa pang mahabang magasin na naka-semi-automatic mode. Kaya't sa pagkakataong ito ay muling hinanapan ng opisyal ng mga papeles ang ikalawang baril na nakita, pero pagalit na sumagot si Robin sa pagsasabing nasa bahay niya ang mga iyon. Nadagdag ang kasong illegal possession of firearms habang binabasahan ng opisyal si Robin ng kanyang mga karapatan. Arestado si Robin Padilla at sa pagdating nila sa presinto ay di na siya pumalag pa. Doon ay isinuko na rin niya ang iba pang baril na dala niya at ang isang bag na may lamang pang mahabang magasin ng baby Armalite. Sa kabuuan, ang mga nakumpiska sa kanya ay isang M16 baby Armalite rifle na mayroong 4 na mahaba at isang maiksing fully loaded na mga magazines. Isang .357 caliber revolver Smith & Wesson na mayroon namang 6 na bala at isang .380 Pietro Barretta na may clip at 8 bala. Siya ay nagbayad ng 200,000 piso bilang piyansa sa kanyang pansamantalang kalayaan habang nililitis ang kaso. Nagpatuloy si Robin Padilla sa paggawa ng mga aksyong pelikula sa mga panahong iyon at pagkalipas ng 2 taong paglilitis, sa depensang ginagamit lang niya sa shooting ang mga baril na nakuha sa kanya. Pero dahil sa kawalan ng mga ito ng mga kaukulang papeles ay hindi rin siya nakalusot. Ika-25 ng Abril taong 1994, nang hatulan siya ng guilty na may parusang 17 hanggang 21 taong pagkakabilanggo sa New Bilibid Prison. Nang matanggap ang kopya ng hatol ay pansamantalang nagtago si Robin Padilla dahil sa takot na may banta sa kanyang buhay pagdating sa loob. Nagkaroon pa ng manhunt operations laban sa kanya kung saan hinalughog ng mga kapulisan ang kanilang bahay at tambayan sa mga lugar sa Maynila at San Nueva Ecija na kung saan naman tumatakbo pa rin siya bilang vice-gobernador noong taong 1995, ngunit hindi ito pinalad. Si Pangulong Fidel Ramos mismo na kanyang sinuportahan ang humikayat kay Robin na sumuko na lang at lumabas na sa kanyang pinagtataguan, at matapos masiguro ang kaligtasan ay lumantad na nga ang tinaguriang bad boy ng pelikulang Pilipino. Pero ang hindi niya inaasahan sa kanyang pagtanggap sa kanyang hatol ay siya pa palang makakatulong para lalo pa siyang magtagumpay sa kanyang karera. Dahil mainit ang naging pagtanggap sa kanya ng mga inmates sa loob, ay pinoprotektahan nila si Robin laban sa mga banta ng pisikal na pag-atake. Dito na rin niya napagnilay-nilayan ang kanyang mga pagkakamali sa buhay na dala na rin ng kayabangan sa sarili. Nang magkaroon ng panibagong liwanag ang kanyang buhay, ay doon na rin siya nagpa-convert para maging Muslim, kung saan gumamit siya ng bagong pangalan bilang Abdul Aziz. At noong taong 1996, habang siya ay nasa loob pa rin, siya ay ikinasal sa kanyang unang asawa na si Lisel si Kangko sa seremonyang Muslim. Nagkaroon sila nito ng 4 na anak, kabilang na ang mga aktres na sina Queenie at Kylie Padilla. Nagpatuloy din siya sa paggawa ng mga pelikula habang nasa loob ng Bilibid
ang mga eksena nito. At ito nga ay ang pelikulang Anak Pagsubok Lamang, na lalo pang nagpasikat at nagpalapit sa kanya at nagpamahal sa kanya ng husto sa mga inmates. Taong 1998 nang binigyan siya ng conditional pardon ni Pangulong Ramos at absolute pardon naman mula kay Pangulong Rodrigo Duterte noong taong 2016. Ibig sabihin, ibinabalik na rin sa kanya ang lahat ng kanyang karapatan bilang isang malayang tao sa bansang Pilipinas. Sa ilalim ng partido ng Pangulong Duterte ay tumakbo at nanguna pa siya noong nakaraang senatorial elections. Patunay lang na napakarami pa rin ang umiidolo sa kanya sa kabila ng mga nangyari pagkalipas ng mahabang panahon. Ngunit ang politika ay ibang-iba sa pelikula. Kaya't sa kabila ng katanyagan ay may mga kumikwestiyon pa rin sa kanyang kakayahang mamuno sa bayan na siya namang malaking hamon na kailangang patunayan ng nag-iisang bad boy ng pelikulang aksyon. Ang isang pagkakamali na nagpapakumbaba sa iyo ay mas mabuti na kaysa sa isang tagumpay na nagpapayabang sa iyo. Dahil kung iisipin mong mas magaling ka kaysa sa iba, ito ay ang bagay na mas mapanganib pa kaysa sa kamangmangan. Ikaw kaibigan, ikaw ba'y minsan na ring nagtagumpay sa buhay, ngunit ang dalay kayabangan? Natutuwa ka bang mas mataas ang tingin mo sa sarili mo kaysa sa iba? Maraming salamat sa iyong pakikinig kaibigan. Hanggang sa muli, paalam!